So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, abay, nag-ala-atapang-atao. So, sinubukan niyang pumunta doon nga po sa Europe, especially na nga po doon sa Vienna. Pumunta, like literally, mga minamahal, makikita nyo. Oh, yan o. Oh, tapos nandyan siya. Atapang no. Diba? Tapang di ba to no? Pumunta, may police pa na background. Tapang talaga ni ba to? Pero hanggang dyan lang siya. Hindi siya pumunta ng The Hague. Hindi niya man lang sinilip itong si former President Duterte. Hanggang Vienna lang. Itong si Senator Bato de la Rosa. Bakit naman ganun? Akala ko ba mahal mo si Tatay Digong? Kung mahal mo, gayahin mo yung ginagawa ni Robin Padilla. Di ba, pumupunta doon sa The Hague at ginagawa niya pang kainuman yung isang isang karton. Di ba, mga minamahal? So, yan, di ba, nagpapakita itong si Bato de la Rosa ng katapangan. Hindi nga ako hinuhuli. Tingnan nyo, nasa likod ko mga pulis eh. Di ba? Antay lang. Antay lang. Antabay ka lang, Senator. Ngayon, pwede kang maglakad-lakad dyan, pwede ka pang pumunta doon sa The Hague eh. Doon sa the Netherlands, doon sa mismo, kung saan nakakulong or nakadetain. Itong si former President Duterte, walang problema kasi hindi ka pa naman binibigyan ng notice, di ba, ng red notice. So, okay, ngayon, gumala ka, sulitin mo. Kasi baka isang araw, di ba, ang mangyari sa'yo, ay baka ikaw ay magstay in na din dyan. Diba, mga minamahal? So, ngayon, basahin natin tong balitang to. Sabi dito, Vienna first. The Hague next? Question mark. Bato de la Rosa enjoying cold weather in Europe. Paano ba naman hindi ma-enjoy? Panalo dito sa Pilipinas eh. Diba? So, literal na parang padispedida yan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang sarili na pumunta doon sa ibang bansa after winning the Philippine midterm senatorial election, di ba? Dami kasing nabudol eh. Dami kasing mga fanatiko eh. Yan yung hirap sa Pilipinas, nakabase sa mga iniidolo nilang mga politiko. Kaya kasalanan din ng mga Pinoy kung bakit naghihirap ang bansang Pilipinas kasi boto sila ng boto ng mga walang kwenta. So sabi dito, just day after winning another Senate term, Senator Ronald Bato de la Rosa has traveled to Europe in what looks like a mix of sightseeing and solidarity mission for former President Rodrigo Duterte. Pero mga minamahal, mas masasabi kong matapang talaga si Bato de la Rosa kung nandun mismo siya sa The Hague, sa the Netherlands. Doon siya mismo magpakita. Talagang masasabi ko, uy, atapang-atao itong si Senator Bato de la Rosa. Di ba mga minamahal? So, sabi dito, De la Rosa first travel stop is Vienna, Austria, where he looked every bit the tourists in the springtime photo shared on Facebook. The former police chief is thick dark jacket can be seen in front of the iconic street Stephen's Cathedral and next to police vehicles. Hindi ka naman kilala dyan eh. Diba? Kaya atapang-atao itong si Bato de la Rosa, no? Pero wait lang. Wait ka lang, Senator Bato de la Rosa. Papunta pa lang tayo dyan. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Diba? Para sa'yo. So, the photo carried the caption, malamig pa rin pala ngayon sa Europe. Balak mong asar Anong akala mo, naasar kami? Just like what happened sa ginawa ni former President Duterte na nang-aasar. Bilisan nyo, hurry up ICC. Diba? Tapos nung kinulong na ng International Criminal Court, ano ba yung ginawa kong kasalanan? Pinaglingkuran ko lang naman yung sambayan ng Pilipino. Diba? Sabi dito, De la Rosa reportedly linked to the ICC probe and facing possible arrest, seemed to playfully taunt critics as he posed near police vehicles in Vienna. Yun na nga yung punto dyan, mga minamahal, na pinapakita ni Senator Bato de la Rosa, nandito na ako sa Europe, hindi pa rin ako hinuhuli, nasaan yung mga alas ninyo? Kala ko ba uhulihin ako? Hindi ka pa uhulihin sa ngayon kasi wala pang arrest eh. Wala pang warrant of arrest.
Antay ka lang, Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Baka malay mo, next day, hindi ka na makauwi ng Pilipinas. Kasi baka lumabas na yung warrant of arrest sa'yo dyan mismo. At, or baka hindi ka na makauwi ng Pilipinas dahil pag umuwi ka, abay matulad ka kay Digong. So sabi dito, the senator who ranked third in the senatorial race with over 20.7 million votes is expected to travel the Netherlands to show support for the detained former leader. He earlier claimed that his Senate triumph indicated a protest vote against International Criminal Court's order to arrest Duterte. Alam niyo mga minamahal, ang nakikita ko dito kay Bato de la Rosa, hindi siya literal na public servant eh. Public, ano siya, servant lang siya ng mga Duterte, pero hindi siya public servant. Kasi biruin nyo pasensya na, inuubo ko mga minamahal. Oo. Nagkasakit pa tayo nung umuwi tayo ng probinsya. Kasi ganito yan. 'Di ba? Kung mapapansin ninyo, kakaupo pa lang ni Senator Bato de la Rosa bilang senator ng bansa ng Pilipinas. Pero, pinupush niya na dapat magkaroon tayo ng yung pagbotohan na hindi makikiapid yung ICC sa bansang Pilipinas. Na supposedly dapat gumawa ka ng batas na makakapag-improve sa mamamayang Pilipino, sa mga mahihirap na mga Pilipino. 'Di ba? Dapat 'yun. Kaso I don't really get the point. Bakit kakaupo pa lang ni Bato de la Rosa, ipupush niya na agad yang sa ICC na yun, na hindi naman yan mahalaga. 'Di ba? Oh, anyway, if he heads to the Hague, De La Rosa will be reuniting with another Duterte ally, Senator Robin Padilla, who earlier flew back to the Netherlands to rally support for effort to bring Duterte home. Angas, no? The visit of two Duterte-allied senator comes ahead of the expected trip of Vice President Sara Duterte to the Hague. The Vice President earlier said she intends to celebrate her 47th birthday on May 31 with her father. It will be a family reunion of sorts since she will be flying with her mom, Elizabeth Zimmerman. So, talaga, trip nilang mag-birthday dyan si Bato de la Rosa sa ni Sara Duterte dyan sa The Hague. Di mukhang mayroon nga talaga ang reunion, pero wag mong kalilimutan. Wag mong kalilimutan, VP Sara Duterte na meron kang haraping impeachment. Diba, lalo pat 86 of the House Executive na, panelist mo, panalo. Mga panalo. Oo, nung midterm election. Kaya wag mong kalilimutan na yung House panelist mo, 86% na mga pro-impeachment re-electionist, panalo. So, meron ka pa din kinakaharap na kaso pag uwi mo. Hindi matatapos yung problema mo dyan kahit anong hiling mo. Diba? O, sabi dito sa balita, mga minamahal, May 17 pa to. 86 of pro-impeachment re-electionist won. House Executive notes. So, sa madaling sabi, yung mga panelist, yung 86%, kasi may dalawang natanggal nga. Diba? Yung 10, panalo. So, wag kang papakampante Sara na pa-birthday ka pang nalalaman kasi after May 31, June 2, simula na ng trial mo sa impeachment. Kaya handa-handa ka na ng mga isasagot mo. Lalo pat si Sara Duterte ngayon mga minamahal, nagpapalusot na. Ang sabi niya, hindi naman ako mukhang kailangan dyan eh. Di ba kailangan ka? Kasi papatawag ka para sagutin yung mga aligasyones patungkol sa mga pagnanakaw mo, pandarambong mo sa kaban ng bayan. Di ba nakakaloka talaga tong si BP natin? If supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte was supposed to be politically suicidal for her critics at the House, how come 8 of every 10 re-electionist lawmaker who signed the complaint against her won a new term? So, hindi pala 10. 8 lang pala out of 10. Sorry. This was reading of the Deputy Speaker David Suarez as he saw. So, to debunk notions that pro-impeachment House members suffered a backlash in May 12 midterm election. Yan na nga eh. Sabi nila yung mga House prosecutor, hindi mananalo yan. Malabo daw manalo mga minamahal. Ngayon, nanalo.
10, 2 lang yung natanggal. 'Di ba? So ano yan? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung mga nasa lugar nila, yung mga tao na mismo nasa lugar nila, ay naniniwala sa kanilang kapangyarihan, naniniwala sa kanilang mga gagawin, 'di ba, na maganda dito sa ating bayan. Kaya sinusuportahan sila ng mga tao mismo sa kanilang lungsod. Kaya nga sila ibinoto muli. 'Di ba? Kung nakaapekto yung pagboto nila or pagiging house prosecutor nila, dapat sana hindi sila nanalo sa kanilang lugar. Kaso nanalo So, isa lang yung ibig sabihin nun. Gustong ipagpatuloy ng mamamayang Pilipino ang good governance. Naintindihan ba ninyo mga minamahal? So, gawa-gawa lang nila, 'di ba? Ng mga DD sheets na yung mga house prosecutor hindi daw mananalo pagdating ng midterm election. Dalawa nga lang yung nalaglag 'Di ba? Yung isa kamuntik-muntikan pang makapasok. Speaking to reporters on Friday, Suarez said 100 out of 115 re-electionist lawmakers who signed the impeachment complaint in February won their respective races. Tingnan nyo, 5 nga lang yung natanggal, Winning rate about 86%, and they should have been the first to feel the fallout if there would have been. Diba? Tama nga naman ang sinabi ni Suarez. Kayo yung unang malalaglag dyan kasi 86% na mga lawmakers panalo, diba? So, bayan na mismong humusga. So, walang sinasabi dyan na may inipit, may ginipit. Talagang Pilipino na yung nag-decide. Ibinoto namin to dahil ito may alam to. Ito may makakaya, may magagawa pa to. Diba? So, gawa-gawa lang nila yung issue na yan. Mga nagpumirma ng impeachment na yan. Wala yan. Tatalo yan. Hindi naman natalo. Diyan pa lang, nagbumuka na silang sinungaling. Kumbaga, palubog na talaga yung pangalan ng mga Duterte. Alright, mga minamahal, pasensya na. Ngayon lang ako nakapag-content, Kakadating ko pa lang kasi ng Manila. Pero anyway, tuloy-tuloy na natin to. Alright, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.